Welcome to the exciting world of Thousand Vlogs. Ayan po, may mga kakanin dyan, puto bongbong. Itong fountain. Welcome to Las Casas Filipinas de Acuzar, Heritage Tour Part 4. Actually, dito na ginawa yung fountain na yan, sir. It's new here. Bago lang po yung fountain na yan, kaya wala pang pangalan hanggang siya ngayon. Pero this plaza po, we call this Plaza de Castro. Pinangalan po sa apelido ni Nole de Castro, na kaibigan po ng pamilya Acuzar. Please like, share, and subscribe. So let's go here. Nandito po yung last house natin. Please do watch our other Las Casas Filipinas de Acuzar vlogs. Alright, so by the way po, before we proceed to our last house, may mga bahay pa po kayo makikita dito. And ito po mga bahay na this, meron din po yung mga history, okay? So katulad na lang po ng bahay na nakikita nyo over there. So yan po yung aming pong Casa Onisan from Onisan, Quezon Province. Bali, yung bahay po na yan ay naitayo naman po in the year 1839 sa pagmamayari po ni Antonio Maxino. Yan po ang kauna-unahang bahay na bato na naitayo noon sa Onisan, Quezon Province. At noon po, kapag sinabi niyo po ng inyo pong bahay ay gawa sa bato, ibig sabihin po niyan, kayo po ay nabibilang sa mayaman na pamilya kasi po noon, mahal po ang bato kaysa po sa mga kahoy. Okay? So sa ngayon, ito po yung aming pong Filipino restaurant na pinangalanan po namin na kusina ni Nanay Maria. Yung pangalan po ng Nanay Maria, ito po yung mismong pangalan ng ina ng may-ari ng resort na ito. Kaya ilan po sa mga recipe niya sa pagluluto, i-share niyo po sa restaurant yan. Once again, our Casa Onisan from Onisan, Quezon Province. Ito naman pong bahay na gray na nakikita niyo po dito. So yan naman po yung aming pong Casa Mexico from Mexico, Pampanga. Yan naman po yung natatanging bahay na nailipat dito po sa resort dahil hindi po namin ito natagpuan sa original nitong lokasyon. Dahil ang bawat parte po ng bahay na yan ay natagpuan na nga pong baklas-baklas sa isa pong junk shop kung saan doon na rin po nila binili yung bawat parte ng bahay. Kaya po nang mailipat nila ang bawat parte ng bahay dito sa resort, naging malaking palaisipan po ito kung paano nila ito bubuing muli dahil hindi naman po nila ito nakitang buo na nakatayo. Kaya ang ginawa po nila, they conduct a research about that house at buti na lang po, nakakita po sila na nag-iisang lumang larawan ng bahay. At iyan po yung ginawa nilang basihan para mabuong muli ang bahay po na iyan. Okay? So, sa ngayon, isa po yan sa mga rental houses na meron din po kami dito sa resort. Okay? And yung malaking bahay po sa pagitan ng Casa Onisan and Casa Mexico, yan naman po yung aming pong Casa Candaba from Candaba, Pampanga. Bali, yung bahay naman po na iyan, ang ikalawa sa pinakamatandang bahay na nailipat po dito sa resort dahil iyan po ay naitayo in the year 1780 sa pagmamayari po ni Don Policarpio Pelayo. Naging makasaysayan po yung bahay na yan kasi in the year 1961, iyan po ay ginamit ng National Artist for Film na si Direk Jerry De Leon para po sa kanyang immortal epic movie na Noli Me Tangere. At sa nasabing pinikula, yung bahay po na yan nagsilbing tahanan ni Kapitan Tiago at Maria Clara. And in the year 1970 naman po, nang magkaroon ng iba't ibang establishmento sa bahay, sa unang palapag po nito, nagkaroon po dyan noon ng sari-sari store, patahian, klinika at parmasya. Samantalang, yung ikalawang palapag po ng bahay na yan ay naging sinihan or movie theater po. So, sa ngayon nga po, iyan po yung pinaka-main office namin dito po sa resort. So, once again, that's our Casa Candaba from Candaba, Pampanga. So, proceed na po tayo dito sa last house natin. So, let's go. Ayan. So, while walking po, no, so ito pong malaking building na nakikita nyo ngayon sa inyo pong harapan, replica po yan ng isa pong hotel sa Escolta, Manila. Tinatawag po namin yan dito na Paseo de la Escolta at naitayo po yung gusali in the year 1900. Okay? By the way, sa ngayon po, yung unang palapag po ng gusali na yan, nagsisilbi na po namin Latienda City Store. Iyan po yung pinaka-main souvenir shop namin dito. And yung second floor and third floor naman po ng building, iyan po yung pinaka-rental rooms namin dito. Okay? O mga hotel rooms. Okay?
Kung mapapansin niyo po sa third floor, may mga statwa po dito ng mga babae at lalaki. Yung statwa ng babae, tinatawag po nila na Caryatides. Yung statwa naman po ng lalaki, Atlantis naman po. So ito pong mga statwa na ito ay ginagamit po nila as additional design sa kanilang mga ginagawang mga gusali at bahay. And noon po, yung mga pundasyon po na ito, ay ginagamit rin po nila as one of their status symbols. So meaning to say, kapag meron po kayong ganyan sa inyo pong bahay, kayo po ay nabibilang sa mayaman o prominenteng pamilya. So once again, that's our Paseo de la Escolta from Escolta, Manila. So dito na po tayo sa likurang bahagi ng bahay na ito dahil ito po yung last house natin. Tatlo na lang kaya. Parang Napagod na sila. gusto ko naman. Nagkadaubos na. Ayan. So, by the way, ito naman pong huling bahay na bibisitahin natin. Ito po yung aming pong Casa Luna from Luna, La Union. Bali, yung bahay naman po na to, naitayo po in the year 1850 sa pagmamayari po ni Don Promitivo Novicio na tsuhin po ng magkapatid na Luna. So, si Antonio Luna po na naging general ng ating bansa at si Juan Luna naman po na isa po sa ating Philippine Masters of Arts. Actually, yung tunay pong pangalan ng Luna La Union ay Namakpakan La Union. Pinalitan lamang po nila ito just to give respect and honors to the Luna brothers. That's why in the year 1906, they changed the name Namakpakan La Union to Luna La Union. And in the year 1942, yung bahay po na ito ay naging headquarter ng United States Armed Forces in Northern Luzon, kung saan dito po sila nagplano noon kung paano dadapitin ito pong si General Tomoyoki Yamashita na namuno po noon sa Sandatahang Hapon. And in the year 1970 naman po nang magkaroon ng convention dito sa bahay na ito, at isa po sa mga naging panauhing pandangan nila noon ay yung dati po nating presidente na si Ferdinand Marcos. At ngayon nga po, bibisitahin po natin yung ikalawang palapag ng bahay kasi katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, this house will serve as the museum for the antique collection of the family of Acuzar. So let's go here. Dito noon. Dahil kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, yung mga bato po noon ay mahal na materyales sa paggawa ng bahay. Kaya karaniwan po, ang mga materyales na ginagamit nila sa pagbuo ng mga bahay noon ay gawa po sa purong kahoy, katulad po ng mga bahay na iyan. Okay? So mapapansin nyo, ang mga bahay na to, they are all elevated. Kasi nga po, karaniwan ang mga bahay po sa Cagayan Valley ay itinatayo po nila noon malapit po sa ilog o dagat. Kaya ba nagkaroon po ng high tide o baha, hindi po agad pinapasok ng tubig yung loobang bahagi ng kanilang bahay. So sa ngayon nga po, ito po mga bahay na to, there are rental houses here. There's studio type room, full air condition that can occupied by 2 persons. Okay? Mga paupahang mga bahay din po yan. Okay? So akin po tayo sa second floor ng bahay. So let's go here. Welcome to Casa Luna or Novicio House. Historically, Casa Luna has an interesting role in the during the liberation period of Japanese occupation in 1942. It became a rendezvous for important gatherings and a headquarter of the United States Armed Forces in the Philippines, of a group planning the capture of General Yamashita. Careful lang, sir. Yes, yan po yung swimming pool po natin. Tinatawag po namin dito iyan na Batis-inspired swimming pool. Kasi nga po, that's a Filipino style na swimming pool, no? So anyway, paalala lamang po na sa loob ng bahay na ito ay hindi po natin po pwedeng hawakan ang anumang bagay na makikita po natin kasi ito nga po ay museum for the antique collection. So, ibig sabihin, yung mga kagamitan po dito ay may mga value na rin po, okay? At sa pagpasok po natin sa loob ng bahay na ito, we're just allowed to use the bulada of the house. So, again, ang bulada po ay daanan sa gilid ng bahay na noon po ay dinadaanan ng mga alipin sa gigilid. So right now po, we're going to experience how to be the alipin sa gigilid. Magiging alipin po muna tayo panandalian, po? Para maiwasan lang po natin madumog yung mga antique collection sa loob ng bahay. So let's remove our footwears here again kasi nga po, museum po ang bahay na ito. Sa gilid na lang po tayo dadaan. Let's go here.
Former President Ferdinand Marcos was one of the guests in this house during a party convention before. In 2007, the house was eventually abandoned, moved and architecturally restored in Las Casas. Okay, so by the way, sa loob po ng bahay na ito ay makikita nyo nga po yung ilan sa mga antique collection ng pamilya. Okay, so meron po dito silang mga bangkuan, mga lamesa, mga lampara, may mga musical instruments din po sila dito collection like yung ukulele sa ibabaw ng lamesa, may mga harps and piano po sila dito, and of course meron din po tayo dito ilang bust ng ating pong national heroes like Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, and General Luna. Okay? So mapapansin niyo po, sa loob ng bahay, may mga larawan po na nakasabit sa dingding nito. So ito po mga larawan po na ito, they are not related to the house anymore. Actually, ito po ay mga antique collection na lang po ng pamilya. Nagpag-desisyonan po nilang ilagay dito to add additional designs for this museum. And take note na yung mga antique po natin dito, hindi po lahat galing ng Pilipinas. Kasi po itong mga antique na to ay kombinasyon po ng mga antique mula po sa ibang bansa at sa Pilipinas. May mga antique po sila galing sa ibang bansa, katulad po ng telepono na nakikita nyo na yan, pati po yung plant stand na nakikita nyo dun sa sulok, and yung blue and white porcelain jar na nakikita nyo po sa ibabaw ng cabinet na yan. So, yung plant stand and jar, if I'm not mistaken, galing po yan ng China. At binili pa po yan ng pamilya just to display to this house, okay? At ngayon, nilipat na po tayo sa kabilang kwarto. Dito po kasi natin makikita yung pinakamatandang plancha na meron po tayo. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas del Alcázar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below. Ito po yung itsura ng isa sa pinakamatandang plancha na meron po tayo. So ito pong plancha na ito, bali tinatawag po nila ito na Prinsa de Paa. Ito pong plancha na ito ay ginagamitan lamang po noon ng paa, hindi po ng kamay, okay? At ito po ay isa sa pinakamatandang plancha na meron tayo kasi nga po na-invento po ito in the year 1800. So para po sila nagpa-plancha ng damit. Ganito po yan. Binabalot po nila yung damit nila dito sa kahoy na ito ng maayos. And then after po nilang ibalot, pinapatong po nila ito pong mahabang kahoy na ito sa ibabaw. At dito po sa dulo, may butas dyan. Dyan po nila sinusuksok yung isa po nilang paa. At yung isa naman po na paa ay ipinapatong sa ibabaw. So, ganyan po sila noon. And then, ang ginagawa po nila para makabalansa sila ng maayos, pumupunta po sila sa dingding ng kanilang bahay dahil noon, meron po ditong kahoy na usually doon po silang mahawak para makabalansa. And then, after po niyan, ganito yung kanilang ginagawa. Ayan. So, ganito po silang magplansya ng kanilang mga damit noon. At alam niyo po ba na it takes 3 to 4 hours bago po sila makatapos ng isang damit noon? Bakit po? Kasi nga po, it is very difficult for us to produce it using a friction. Kaya po, they spend more time to create more heat para matanggal yung lupot ng kanilang mga damit. Again, ang tawag po natin dito ay Prinsa de Paa. Plancha ginagamitan ng paa. Okay? So, meron din po tayo dito, rocking chair or tumba-tumba. We also have here kneelers or luudans. Use this for praying. Kaya may mini altar din po sa sila nagdadasal. Meron din po tayo ditong tampipi. Ito po yung sinaunang maleta na meron tayo noon. So, dito po natin nilalagay yung damit. Tinatakpan po natin ang bagay na ito. Saka po natin tinatalian ng lubid. So, after po natin talian ng lubid, binibit-bit po natin ang maleta na ito o tampipi ng ganito. Kapag naman po mainit ang panahon, ay binibit-bit po na ganito. Okay? So, meron din po tayo ditong chest or baul. Ayan. May typewriters din po tayo. Kung tawagin natin ito, makinilya. Meron din po tayo dito na electric fan or ventilador. Okay? So, meron din po tayo nito. Familiar to this? Arenola. Ayan. So, by the way, ihian ko ito, no? Ayan. So, dito po dahil yung umiihi noon kasi nga po, yung ating pong mga palikuran noon, kaya nga ang tawag natin palikuran, usually nasa likod po siya ng bahay. So, dito na lang po tayo sa gilid. Ayan. Let's go here. Ayan, may mga antique pa po kayo makikita dito and I'm sure familiar naman po kayo sa mga antique na nakikita nyo dyan. Katulad na nga lang po ng mga plancha na ito. Ayan, mga planchang di uling po yan. So, ito po mga plancha na ito yung karaniwan natin ginagamit na plancha noon. Okay?
And ganito po yung itsura ng mga kasilyas natin, ng mga palikuran natin noon. Yan, may dalawang butas lang po yan sa sahig. Ang mga kasilyas po natin, nakatayo po ito noon malapit po sa ilog. Kaya yung dumi at ihi po natin noon, diretso na po yan sa ilog. Kaya nga po mga butas lang po yan, no? Kaya pag umihi po tayo at dumumi dyan, diretso na sa ilog. Kasi nga po, we don't... Ilog pa. Ayan po, no? Ilog kasi, kita natin. Pero ngayon po Yun pala. Make sure to subscribe and leave a comment down below saying I subscribe, and we will try our best to reply to you. Ay, hindi ko na. Kaya, gulig lang. gusto na tumandang paurong po ang tanda ng mga Pilipino. Hanggang pinagbabawalan po natin ay lalong sumasaway. Okay. So, by the way, ito pong parte ng bahay na to, we usually call this azotea noon. Okay? So, azotea po, yan po yung karaniwan nilang ginagamit na salita kapag po ang balkonahe or balcony nyo ay nilagay nyo sa likurang bahagi ng bahay. So, right now, we're now here at the back part of this house, kaya usually, tinatawag po ito noon na azotea. Okay. So, by the way, so dito na rin po nagtatapos yung ating pong paglalakbay ngayong hapon. So, muli po ako po si Kenneth, ang inyong pong naging gabay sa inyong pong paglalakbay ngayong araw. At ito po ang Las Casas Pilipinas, the Ahozar, our pride from the past and hope for the future. So, thank you so much po for joining the tour at sana po ay marami po kayong natutunan and at the same time, nag-enjoy rin po kayo sa ating pong munting paglalakbay. Thank you for watching. Anin na lang.